Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay ito po yung mga posibleng dahilan yan sa pag-angat ng presyo ni Bitcoin nitong kamakailan lamang. Ayan, yung kanyang latest Bitcoin price surge. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Bitcoin has surged to a new intraday high of $42,476 on the Bitstamp exchange. This spike offers a much-needed respite to traders following a recent selling streak. Ayan, nakita po yung presyo na ito. Ayan, $42,476 dito sa isang kilalang exchange na si Bitstamp. This rally can be attributed to Federal Reserve officials holding the current rates steady, predicting the potential rate cuts in 2022. Kaya yan, mukhang ito po ay may kaugnayan sa Federal Reserves. Historically, Bitcoin has shown to benefit from lower interest rate cuts since they tend to decrease the yield on government securities, thus making alternative investments like cryptocurrencies more attractive. Kaya yan, nagkakaroon daw po kasi ng benefit si Bitcoin kapag may lower interest rates. Kaya yan, no more rate hikes. The US Federal Reserve's latest announcements have significantly impacted financial markets. Rate futures now indicate over a 60% likelihood of a rate cut in March 2024. Kaya yan, magkakaroon po sila ng rate cut dito po sa sunod na taong 2024. Yan, buwan po ng March or Marso. 60%, mga 60% po. Yan, aabot ng 60% yung kanilang rate cut. Kaya yan, there has been an immediate rise in US interest rate futures for a May rate cut to 90% up to 80%. Ayan. Sa buwan ng May ay tataas pa. Ayan, maaring 80 to 90%. Following the Fed's actions, yield on US 2 to 7-year securities have experienced a decline of over 15 basis points. These developments suggest a more accommodative monetary policy in the near future, potentially fueling further growth in risk assets like Bitcoin. Ayan, kung pag ganyan po kasi kataas yung yung rate cut, yan, yung futures rate cut na mangyayari ay talagang magkakaroon ng malaking benefit dito ang Bitcoin at syempre lahat ng mga cryptocurrencies. During a press conference, Fed Chair Jerome Powell predicted that further rate cuts remains unlikely. Gold price on the rise. Yan, tumaakyat rin si gold. Gumaakyat rin ang mga ginto. Yan, or mga precious metals. In tandems with Bitcoin's rise, spot gold prices have also seen an uptick, last up by 0.7%. This increase in gold prices is a direct response to the Fed's decision. Typically, gold is viewed as a hedge against inflation and currency devaluation. With the Fed's signal of potential rate cuts and lower inflation projections, investors seems to be turning to gold as a safe haven. Kaya yan, isa na rin po kasing magandang storage of value itong gold, yan, mga precious metals. Yan, lalong-lalo na yung yan sa panahon na may matinding inflation. Yan, at saka mga currency devaluation, yung bumabagsak yung mga value ng mga fiat currencies. The Fed's projections include a core inflation rate of 3.2% by the end of 2023, decreasing to 2.0% by the end of 2026, alongside a gradual slowdown in GDP growth. Kaya ayan, balikan po natin ito, yung kailan magaganap yung matinding US interest futures rate cut nila. Mag-uumpisa po yan, 60% mag-uumpisa daw po sa March 2024. Ayan, at tapos yung posible daw po itong umabot ng 80 to 90%. Kaya ayan, dapat po nating malaman na yung Bitcoin halving ay magaganap po yan sa April. Ayan. Kaya pagkatapos po ng kung mag-uumpisa po yung rate cut na ito, ayan, sasabay po yan sa Bitcoin halving, ay talagang matindi po talaga ang pagsabog ni Bitcoin. Ayan.
At syempre hindi lang si Bitcoin, maging yung buong cryptocurrencies. Kaya talagang kakaiba po talaga ang parang mangyayari ngayon sa paparating na Bitcoin halving. Talagang matindi yung magiging pagsabog dito ng mga hindi lamang po si Bitcoin kundi ang buong cryptocurrency market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.